Hello, magandang gabi po sa inyo. Nakausap ko po yung ilan sa mga OFW na naiwan ng eroplano sa Dubai. Ito po ang kanilang sinabi sa akin. Dumating daw sila ng Dubai, ibang eroplano, o pagdating sa Dubai, hindi rin daw nila alam na kailangan nila kumuha ng bagong boarding pass. Kaya sila ay kampante lang naghintay hanggang dumating na po yung pro-oras na flight nila. Nung malapit ng flight, saka lang nila nalaman sa mga ibang mga Pilipino doon na kailangan pala ng boarding pass. Kaya nagmadali po sila kumuha ng boarding pass para makahabol. Pero hindi na po sila nakuha at hindi sila pinayagan ng makasakay. Kaya sila po ay nandoon sa Dubai ngayon. So, yun, pinost ko yung babae. Medyo pinagpagsabihan ko dahil mga matatagal ng OFW sila. Hindi sila first time OFW. Lagi na silang sumasakay ng plano. Piniliwanag ko sa kanila na natural lamang, dalawang airline sa sakyan mo, talagang kukuha ka ng bagong boarding pass. Kailangan mong kumuha ng boarding pass sa pupuntahan mo or exit yung mga transit. Katulad po nangyari sa kanila sa Dubai, ang sasakyan nilang eroplano ay Philippine Airlines from Dubai to Manila. Ang problema, hindi nga sila nakuha ng boarding pass kaya hindi sila nakasakay. So, nangyari na yun. So, pinagsabihan ko, sabi ko nila, ate, importante mo kahit ano pong nangyari, kahit gaano ka kapante sa ginagawa mo or tingin mo ay okay na, hindi kita dapat tiwala doon, sabi ko sa kanya. Sabi ko, always alamin mo na, always maligurlo ka nang walang problema. Kasi anytime pwedeng mangyari, pwedeng magkaroon ng problema sa tao, airport, katulad ng nangyari sa kanila. Hindi sila nagtanong, naging kampante sila sa kanilang ginawa. For almost 7 hours ata nila paghihintay sa airport dahil ang kanilang flight ay gabi pa. Hindi niya ginawa na magtanong. Inamin naman po nila ang kanilang pagkakamali. Yun sinabi. So, ako naman po, andyan na yun, nangyari na. Sabi ko sa kanya, ang OWA ay dyan na, alam na ang kanilang problema, and they will help also. Okay? Yung dalawa sa kasama niya, ay binilan pa ng amo ng ticket. So, ibig sabihin, meron na pong mga ticket yung dalawa. Na yung kanilang employer ay binilahan sila. Pero yung ko lang yung tatlo, kung paano ko, at anyway, andyan naman ang ating OWA para tulungan sila. Kaya ito po ang aking masasabi sa mga OFW. Tandaan niyo po, kahit na po sabihin niyo na kampante kayo or alam niyo na gagawin niyo, hindi po. Kailangan always po maging alert po kayo. Alam kung duda kayo, magtanong po sa mga Pilipino o sa nakakaalam po doon sa airport para hindi po kayo magkaproblema. Katulad po nangyari ngayon sa 5 OFW. Magandang gabi po sa inyo.